Hi, I'm Diana Flores from BL2P. So, my topic is sound improvisation. So, sound improvisation is ito yung paggawa ng music on the spot o yung biglaan. O ibig sabihin is yung musician ay nagpe-perform ng music at the same time without practice or without notes. Wala sila kahit anong guide, kumbaga on the spot nilang ginagawa yung tono, yung lyrics ng isang music. So yun yung sound improvisation. So bakit nga ba ginagawa ang sound improvisation? So meron ditong express emotion ay yung ipinapakita ng musician ang nararamdaman nila, tulad ng kung sila ba ay masaya, malungkot o excitement sa pamamagitan ng tunog. Then, show musical and technical skills na ipapakita nila kung gaano sila kagaling sa instrument o pagkanta dahil kaya nilang gumawa ng music kahit walang preparation. So, masasabi natin na yung isang artist o isang musician kapag on the spot silang gumagawa ng kanta is yung nagagawa nila ng maayos yung isang kanta kahit wala silang preparation o wala silang guide na sinusunod, or tulad ng notes, wala silang notes na sinusunod. Dito sa responds immediately to other musicians. So kapag daw yung isang musician dito sa sound improvisation is may kasabay na musician na kumakanta or kaya ng instrument na tumutugtog, so yung nakakasabay daw yung musician, kung mabilis ba yung tugtog o mabagal, so nakakasabay daw sila dun sa nakakasabay silang gumawa ng bagong. According to Encyclopedia Britannica, so ang improvisation daw ay ang biglaang paglikha o pagtugtog ng musika habang isinasagawa ito. Ginagawa ito ng walang paghahanda at walang nakasulat na notes. Kahit ito ay spontaneous, ito ay sumusunod pa rin sa ilang estilo o patakaran sa musika. Gayunpaman, hindi ito nakadepende sa nakasulat sa musical score. Kaya may kalayaan ng musikero na lumikha at magbago ng tunog habang tumutugtog. Balance between freedom and structure. So kahit ang improvisation ay ginagawa ng biglaan o spontaneous, hindi ibig sabihin na walang basihan o gabay. Kadalasan ang mga musician ay may sinusunod na harmonic structure o ayos ng tunog at chord progression o sunod-sunod na chords. So sabi nga, kahit pa sabihin na sound improvisation yun, so meron pa rin yung mga musician na sinusunod na mga guides tulad ng chord progression, yun yung pagkasunod-sunod ng mga chords. So sa harmonic structure naman, ito yung tumutulong para maging maayos at magkakaugnay ang tunog ng music. Samantalang ang chord progression naman ay ang nagsisilbing guide kung paano nagbabago ang chords. So habang tumutugtog, dahil dito nagkakaroon ng balanse sa pagitan ng freedom at structure. May kalayaan ang mga musician na mag-improvise, pero may guide pa rin sila na sinusunod para hindi maging magulo yung tunog. So sa ganito daw paraan, ang improvisation ay nagiging creative pero may organized na musical performance. Improvisation in different musical styles. So ang improvisation ay may mahalaga sa iba't ibang uri ng musika dahil nagbibigay ito ng creativity at freedom sa musician habang sila ay tumutugtog. Lalo itong makikita sa mga 20th century music style tulad ng blues. So sa blues music, madalas ang musician ay nag-i-improvise ng melody, guitar, solos upang may pakitang emosyon tulad ng lungkot o pagod. Sa jazz ay napaka-importante ng improvisation dahil ang musician ay gumagawa ng bagong melody, rhythm at harmony habang tumutugtog, kaya bawat performance ay masasabing unique. Jazz fusion, ito ay ang kombinasyon ng jazz at ibang music style tulad ng rock o punk. Dito rin ginagamit ang improvisation para makabuo ng modern experimental na tunog. Definition of musical improvisation. Ang musical improvisation ay tumutukoy sa pagtugtog o pagkanta ng musika ng walang paghahanda. Ibig sabihin, ang musician ay hindi gumagamit ng mga notes o
mga plano o guides na susundan. Sa halip is gumagawa sila ng bagong improvised na musical idea sa mismong oras ng performance nila gagawin yung kanta. So habang sila ay nag-i-improvise, maaaring gumawa sila ng mga musicians tulad ng melodies. Ito ang pangunahing himig o tone ng kanta sa improvisation. Gumagawa sila ng bagong melody at hindi pa o bagay yung unique na melody na hindi pa naririnig kahit sa ibang kanta. So, ganun din yung rhythms. So, ito yung pattern ng beat o kumpas ng musika. Maaring baguhin ng musician ang bilis, bagal o pattern ng tunog habang tumutugtog. So, yung rhythm, yun yung beat ng isang kanta, yung maaari ng musician baguhin kung gusto niya yung mabilis or mabagal. So, depende yun dun sa musician kung ano yung gusto niyang gawin. Sa harmonies naman, ito naman yung pagsasama-sama ng iba't ibang tunog o chords na nagbibigay ng lalim sa musika sa improvisation. So, pwedeng magdagdag ng bagong harmony ang musician. Sa variation of existing tone, maaari ring baguhin ang isang kilalang kanta. Halimbawa, baguhin ang melody, rhythm, style, pero makikilala pa rin ang original tone. So, dito sa variation of an existing tone, so, sa ngayong panahon, maraming ganito. So, yung isang kanta, binabago nila yung mga melodies, rhythm, o yung tone, pero makikilala pa rin natin yung original song kahit pa binago yun ng isang musician. So, sa mga genre na ito, ang mga musician ay madalas na nag-i-improvise ng solo parts. Ito ay ang bahaging kung saan ang isang musician lang ang tumutugtog o kumakanta. So, dito nila ipinapakita ang kanilang creativity sa pamamagitan ng paggawa ng sariling melody habang tumutugtog. Sa melody lines naman, gumagawa o nagbabago ang musician ng pangunahing tune, music habang nagpi-perform. Kaya mas nagiging unique ang pagpi-perform habang sila ay tumutugtog o nagpe-perform. So, accompaniment pattern. So, ibinabago rin nila ang background music o rhythm na sumusuporta sa pangunahing melody tulad ng chords o beat. Dahil dito, ang improvisation ay nagiging important at central element ng performance. So, hindi lamang ito dinadagdag na, hindi lamang yung dagdag style, kundi isa rin yung paraan para ipakita ang artistic identity ng musician o kung paano nila pinapakita ang kanilang sariling creativity at style sa paggawa ng music. Maraming kilalang composers ang hinahangaan hindi lamang sa kanilang mga isinulat na music kundi pati sa kanilang galing sa improvisation music. So, ibig sabihin, kaya nilang gumawa ng musika on the spot habang nagpi-perform. So, isa na dyan si Johann Sebastian Bach. Si Bach ay isang sikat na composer noong Baroque period at kilala sa kanyang kahusayan sa improvisation, lalo na sa organ at keyboard. Sinasabing kaya niyang gumawa ng komplikadong melodies at harmonies agad-agad habang tumutugtog. Madalas siyang mag-improvise sa organ sa simbahan kung saan gumagawa siya ng bagong music kahit walang sulat na notes. Kilala si Bach sa pag-improvise ng music, paggawa ng complex harmonies on the spot, pagdadagdag ng variation sa melody. And then habang tumutugtog si Bach ay isang musician na may mataas na creativity, technical skills sa improvisation. Si George Frederick Handel ay isang kilalang composer noong Baroque period at hinahangaan din sa kanyang improvisation skills. So, si Handel ay mahusay siyang tumugtog ng harpsichords at organ at kaya niyang gumawa ng bagong musical ideas habang nagpi-perform. So, kilala si Handel sa pag-improvise ng accompaniment habang tumutugtog, paggagawa ng melody on the spot, pagdadagdag ng harmony sa performance ng si Handel ay may kakayahang mag-improvise na nagiging mas creative at expressive ang kanyang mga performance sa kanyang compositions kundi pati sa kanyang spontaneous musical creativity. Si Wolfgang Amadeus Mozart ay isang kilalang composer noong classical period. Kilala rin siya hindi lamang sa kanyang mga composition kundi pati sa kanyang galing sa improvisation.
So bata pa lamang si Mozart ay marunong na siyang tumugtog ng piano, violin. Kaya rin niyang gumawa ng melody on the spot habang nagpi-perform. Madalas siyang nag-improvise ng bagong melody lines, variation ng isang kanta, piano, halos solos habang tumutugtog, kung kaya't si Mozart ay kilala bilang isang sikat sa pagiging improvisation musician. So, si Frederick Chopin. Si Frederick Chopin ay kilalang composer at pianist noong Romantic period. Sikat siya sa paggawa ng mga expressive at emotional piano pieces o music na hindi lamang basta tunog, kundi ito ay nagpapakita ng emosyon tulad ng lungkot, saya, pagmamahal, at mga emosyon. So, kilala si Chopin sa kanyang improvisation sa piano kung saan kaya niyang gumawa ng magagandang melodies habang tumutugtog. So, madalas niyang ipinapakita na ang kanyang damdamin sa musika ay kaya niyang maging malambing, malungkot o dramatic ang kanyang performance. So, sa pag-improvise daw ng piano sa paggamit ng soft at emotional style sa paggawa ng variations habang tumutugtog, so si Chopin ay isang musician na gumagamit ng improvisation para pakita ang emotion at artistic expression sa pamamagitan ng piano. Franz Liszt is a famous composer and pianist noong Romantic period. Isa siya sa mga pinakamahusay na pianist sa kanyang panahon at kilala sa kanyang kahangahangang improvisation skills. Si Liszt ay madalas mag-perform ng spontaneous piano pieces kung saan gumagawa siya ng bagong melodies, variation at technical passage o yung technique ng galaw ng kamay at mga daliri. So habang tumutugtog, hinahangaan siya dahil sa kanyang fast, powerful at dramatic style. So kilala rin si Franz Liszt sa pag-improvise ng mahahabang piano performances sa paggagawa ng variation at complex melodies on the spot. Sa pagpapakita ng high-level piano technique habang nagpi-perform, sa madaling salita, si Liszt ay isang musician na gumagamit ng improvisation para pakita ang kanyang technical skills at dramatic musical expression. Early development of improvisation. Sa early musical history, lalo na noong monophonic period o isang melody lamang ang ginagamit sa music, mahalaga ang improvisation sa performance dahil sa simple pa ang music noon, mas madalas na nagdadagdag ang musician ng sariling notes o extra musical ideas habang tumutugtog. So nung early musical history daw, nung ang ginagamit pa lamang ay iisang melody, mas kapaki-pakinabang daw ang sound improvisation dahil mas gamit dahil nga iisa lang yung melodies na ginagamit, mas kinakailangan ng musikero na magdagdag pa ng ibang variation ng music. So ayon sa mga early music theory writings o mga guide notes tulad ng Musica Enchiriadis, ipinapakita na ang mga musician ay gumagawa muna ng additional musical parts sa pamamagitan ng improvisation bago pa ito maisulat sa music notation. Ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng complete written music system, ang creativity at improvisation ng musician ay nagsisilbing guide sa paggawa ng music. Pero noong 15th century, nagsimula ng malinaw na paghihiwalay ng music theorists ang written music o nakasolot na composition, improvised music o bigla ang paggawa habang nagtumutugtog. Dahil dito mas nagiging organized music system at nagiging mas malinaw ang role ng improvisation sa performance. Create in the moment. So dito, sa larangan ng sining o larangan sa teatro, ang improvisation ay hindi lamang basta-basta sa pag-arte. Sa mismong sandali ng pagtatanghan nila, ang mga aktor ay bumubuo ng 4 na elemento. Ito ay ang dialogue, character, setting, at ang storyline. Doon sa character, ito yung mga, kung ano ba yung kanilang magiging pag-arte o mga kontrabida or bida ba sila. Sa pangalawa, yung dialogue, ito yung mga lines na mga sinasabi nila. Pangatlo ay ang setting. Ito ay kung saan gaganapin at kailan at araw ganon. Tapos yung storylines, ito ay kung paano nila patatakbuhin yung kanilang
pag-arte sa stage. Naman sa improvisational theater, ito ay definition ng improve na kung saan ito ay isang uri ng performance or live performance kung saan walang script at walang ensayo ang mga aktor. Maaari itong maging katawa-tawa, madrama, o madrama. Ang pinakatangian nito ay ang pagiging spontaneous o paggawa ng eksena ng walang paghahandang plano. Kumbaga, on the spot yung kanilang mga gagawing perform. Setting the ideas or the offer. Ito yung pinaka-importanting parts sa improve kapag ang isang kasama mo ay nagbigay ng mga ideas. Ito ay tinatawag natin na offer na kung saan dapat mong tanggapin at dagdagan kapag tinanggahan mo ang mga idea or yung mga idea nila, tinatawag nitong blocking or denying. Dito, hihinto yung mga daloy ng mga kwento at masisira yung mga eksena. Kaya, yung pagbibigay natin ng mga ideas ay nagiging pundasyon natin para sa ating improve at pagtitiwala at kooperasyon sa ating mga ginagawa dahil mas mapapadali at mas mapapangganda natin yung mga ating ginagawa mga performance. Techniques and comedic elements. Ipinapaliwanag dito na bagaman ang layunin ay makapagpatawa, minsan, mas mahalaga pa rin ang pagpapanatili ng magandang kwento. Iniiwasan ng mga improvisers ang mga pre-planned jokes o yung mga iniisip na nilang mga biro bago pa mag-start yung kanilang mga shows. So, mas pinapahalaga nila yung mga spontaneous humor, yung tawa ba na nanggagaling sa natural na sitwasyon. Collaboration and development dito, binibigyan diin ang teamwork dahil walang script o kailangan nilang magtulungan dahil nga live yung kanilang performance. So, yung mga aktor ay kailangan nilang makabuo ng mga eksena. Sila mismo yung nagtatakda ng mga roles habang nag-aarte sila. Gumagamit din sila ng mga costumes, props, at mga imaginations para mas maging makatotohanan yung kanilang mga karakter at ang mga mundo na kanilang kinikilusan o yung kanilang mga ginaganapan. Audience interaction. Ito yung pinakamalagang bahagi ng improve na kung saan nakikilahok yung mga manonood. Ang mga aktor ay humihingi ng idea o suggestion na kung saan ay para malaman kung ano ang pagkakasunod-sunod na mangyayari. Dahil dito, magiging unpredictable at mas exciting ang show dahil hindi alam ng mga audience na kung ano yung mga mangyayari sa susunod. The development of improvisation. Dito, tinatalakay ang kasaysayan. Noong unang panahon, noong monophonic period, ang improvisation ay natural na bahagi ng pag-awit. Ayon sa mga lumang libro tulad ng musika, Enchiriadis, ang mga musikero ay nagdadagdag ng sarili nilang areglo bago pa man isulat sa papel ang kanilang mga gagawin. Noong ika-15th siglo lamang nagsimula ang magkaroon ng malinaw na linya o pinaghihiwalay ang composed music o yung sinulat na at improvised music, yung biglaan ginawa nila. Improvisation techniques, para hindi sila mawala ng sasabihin, may mga salita silang ginagamit. Una dito ay yung role-playing. Yung role-playing ay paggawa ng tunog na unti-unting ginagamit sa salita para magsilipatan sila ng hindi nag-iisip na matagal. Pangalawa ay yung physical expression. Dito, ginagamit nila yung galaw ng katawan at facial expressions para makaisip ng bagong idea at para maging buhay ang entablado. So, sinasabi dito na ang Pilipino o ang mga Pilipino ay napakamakukulay o napakamalilikhhain pagdating sa paggawa ng iba't ibang sining. Ngunit ang mga sining na iyon o ang mga sining ay unti-unti nang nawawala o unti-unti nang naglalaho dahil ang mga kabataan ngayon ay nasasanay na sa mga modernong bagay at nakakain na sila ng mga technology. So, alam naman natin na ang sining ay hindi lang basta sining. Ito ay nagpapahayag kung ano ang ating buhay o kung ano ang ating pinagmulan
ng ating pamumuhay. So, ang indigenous art ay across diverse sa 1,107 islands. So, halimbawa na rito ang terrace rice at tribal tattoos ng mga katutubo. So, kahit hindi ito sikat, gaya ng sining ng Japan at China, is para sa atin is napakaganda pa rin ito dahil ito ay sariling atin. So, dahil dito is nakikilala ang ating pinagmulan at pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. So, ang indigenous art ay gawa ng mga tao o mga katutubong tao sa isang lugar. Halimbawa na lang dito ng pagdedesenyo, pag-uukit, pagtatato, pagsasayaw, o yung tinatawag natin mga handmade na gawa sa mga luwad o putik na nagpapakita ng kanilang kultura, tradisyon, at paniniwala. Ang Banawi Rice Terrace ay ginawa mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay ginawa ng ating mga ninunong Ipugaw. So, gumamit sila dito ng luwad o putik para makagawa ng isang pader. Makikita naman natin na ang Banawi Rice Terrace is yung parang hagdan-hagdan. So, yun ay gawa sa luwad at putik. Sa pamamagitan nun is nakakapag-imbak o nakakapag-ipon din sila ng tubig para maging supply dun sa kanilang mga palayan. So, ipinapakita lang dito o pinapakita dito na sobrang talino at sobrang sipag ng ating mga ninuno dahil sila ay napakamalilikhain pagdating sa paggawa ng kanilang mga tirahan at para sa kanilang sakahan ng kanilang pinagkakabuhayan. So, weaving. Ang weaving ay paggawa ng isang tela o isang bagay sa pamamagitan ng pagsalit-salit ng sinulit o pagtahi-tahi. So, ilang halimbawa ng nagagawa nito ay yung sombrero, tela, basket, at banig. Ang pag-weaving ay nakakatulong para sa ating pangkabuhayan o nakakatulong para magamit natin sa pang-araw-araw. Battery, yung paggawa ng isang bagay gamit ang luwad o putik na pinatigas sa init. So, ilang halimbawa ng nagagawa nito ay yung mangkok, baso, palayok, o yung iba't iba pang ginagawa nilang disenyo sa kanilang bahay. So, isang halimbawa din ay yung sinaunang imbakan ng tubig, yung tinatawag nating tapayan. So, dahil sa pagkamalikhain ng ating mga kapwa Pilipino o mga ninuno nating Pilipino, ay gumamit sila ng likas na yaman para makagawa ng isang kapaki-pakinabang na bagay. So, body adornment o palamuti sa ating katawan tulad ng tela, alahas, at tattoo sa ating katawan. Ngunit, iba't iba ang disenyo depende sa lugar at depende sa gumagamit. So, nagsimula gawin ang alahas ay noong ika-16th century at na-impluwensyahan din ng ibang bansa tulad ng China. So, ang body adornment ay dito nakikilala ang kultura o pinagmula ng isang tao.